Para sa ating unang Teka Moment, tiniyak ngayon ng pamahalaan ng Pilipinas at ng bansang Turkey na magtutulungan ang dalawang bansa para labanan at tumulong para labanan ng ISIS. Ito yung medyo nanggugulo ngayon sa bahagi ng Iraq at Syria, no? At kahapon, nag-courtesy call at nagkaroon ng welcome ceremony para kay Turkish Prime Minister Ahmet Davutoglu na bumisita sa Malacanang at nag-usap nga ang dalawang leader kung saan 30 ang napagkasunduan para sa Pilipinas at 15 naman para sa bansang Turkey. Oo nga. At syempre, alam naman natin na yun na nga, nagkaroon ng kasunduan na tutulong ang ating bansa at nakakuha din naman tayo ng assurance na sila din, tutulungan din naman tayo ng bansang Turkey. At ayun na nga, maraming ang nilagdaan na kasunduan na katulad ng sinabi mo. Kaya napakagandang, magkakaroon pa ng napakagandang ugnayan ang Turkey at ang Pilipinas. Okay, pero ang pinaka napag-usapan diyan yung sa ISIS, ano? Yes. Dahil nga napabalita na sa Mindanao ay nagkakaroon ng recruitment. Alam niyo, hindi po mababaw na usapin ito. Ito kahit hindi pa kumpirmado, dapat talagang napipigilan. Dapat ang intelligence network ng Pilipinas ay malawak para masawata agad ito. Bakit? Dahil ito po, kahit napag-uusapan pa lang, kahit hindi pa kumpirmado may ISIS dito, ay maaring maka-apekto sa turismo natin. Kapag naapektuhan niya, nagkaroon ng takot, ang ibang international community, baka iwasan na ang Pilipinas. Makaka-apekto ito sa ekonomiya natin. Alright. Ayan, so sana talagang mawala na tong issue na to at malinis pa rin talaga yung pangalan ng Pilipinas pagdating sa recruitment na walang recruitment na nagaganap sa Pilipinas pagdating sa ICC. Siyempre, mula naman sa usaping yan, kaya syempre, pag-usapan din naman natin ang Pasko. Kasi alam niyo ba na mayroong bagong balita naman mula sa MMDA na kung sila lang sana daw ang masusunod, magsasagawa sila ng pag-adjust ng mga mall as operating hours para sa mga ikaluluwangan ng trapiko. Sabi ng MMDA, titipunin umano ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang mga mall operators upang pag-usapan ang possibility na ang operating hours nila ay magkakaibang oras. Kasi nangyari na raw to sa Thailand at sa Singapore kung saan karamihan daw ng mga malls, if not all, late daw nagbubukas at midnight sila nagsasara. So isipin nyo na lang na hindi sila sasabay sa pagpasok ng mga estudyante at hindi sila sabay-sabay. Kaya inaasahan natin na mas makakagaan to sa traffic ng lansangan natin sa bansa. So, ibig sabihin, may mall na magbubukas ng alas 7, halimbawa ganon, at meron ding mga malls na magsasara ng mga hanggang alas 2 na madaling araw. Yes, parang ganun possible na gano'n. Kasi, syempre, kung titingnan nyo, lalo na dito sa Metro Manila, halos sa lahat ng sulok ng Metro Manila ay may mall. So, mas maganda siguro kung yung magkakalapit, hindi sabay-sabay nagbubukas. Pero siguro, mas maganda kung informed din yung public kung ganun, ano, para maski ang publiko mag-a-adjust din sa pagpunta sa mall. Usually kasi kapag Christmas season, grabe talaga ang traffic. ako pag alas 7 ng gabi, hindi talaga hindi ka na umiilas makakagalaw talagang sa labasan. EDSA. Totoo yung iba. yan. Sabi nga ni Chairman Tolentino, siyempre, Christmas parties, malapit na rin lahat ngayon. So talagang dagsaan talaga lahat, bibili na regalo, mga sale, marami na rin yan. So talagang maraming mga tao. Totoo yan. At syempre naman iniiwasan at gusto talaga natin iwasan yung trapiko. Kaya ginagawa lahat ng MMDA talaga na para mabawasan, at least mabawasan yung trapiko. Dahil talaga alam naman natin pag Pasko, talagang lumalabas tayo, nagsha-shopping tayo, pumupunta tayo sa mga parties. At maganda na as early as November, ginagawa na natin ang paraan para mabawasan ang trapiko sa nalalapit na Kapaskuhan. Kaya Carla, kapag ikaw ay nag-shopping na para sa regalo sa amin, nila direct, sana wag kang ma-traffic, ha? Okay. Sana traffic. Alright, so mula sa ating Teka Moment, tuloy-tuloy pa rin ang ating live discussions ngayong Workday Tuesday. Unang-una pag-uusapan natin dyan ang South Manila Educational Consortium. Pangalawa, pag-uusapan natin ang recycled materials bilang mga Christmas decorations. At pag-uusapan din natin ang annulment at divorce. Wow, ito naman alamin natin kung ano ba pinuntahan ng Good Morning Boss sa ETZ. Makakasama naman natin si Joe Tomesi sa One Life Sports at mapapanood din po natin ang ASEAN TV. At pwede rin nyo rin kaming samahan sa Facebook, sa @facebook.com/GMorningBoss, sa Twitter @twitter.com/GMorningBoss, at sa YouTube, PTV-PH. At syempre, sa internet, mapapanood nyo po ang Good Morning Boss saan mang dako ng mundo sa live streaming ng www.ptv.ph. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning Boss!